Hello! Welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Ayan. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Kunin mo yung magre-resonate sa'yo sa reading na to. Kasi hindi naman talaga makukuha lahat ng energy mo. Pwedeng hindi 100% ka makarelate dito sa reading na to. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel, all you have to do is to hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, siya yung open sa personal reading. Ay, ako, open din pala ako. Madam space P as in princess, and then space sa dulo, yun yung i-search mo sa Facebook para makapag-inquire ka paano magpabook ng personal reading. Astrological reading, palm reading, tarot reading, available yan sa akin. Okay? Let's start. Via video call, pwede rin kung gusto mo magpabook ng personal reading. Let's start. What do we have here for the sign of Libra? Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung ayaw mo na ganito klaseng reading, meron kaming ibang reading, yung nakikita cards. If you want that kind of reading, i-check mo na lang yung aming uploaded videos. Timeless naman to, guys. So, wala tayong exact time kung kailan ito. Basta napanood mo siya, nakarelate ka ngayon, maaaring ngayon mo lang talaga dapat marinig ang mga messages dito. Okay? So, anyway, let's start. Sana mag-follow ka rin sa aming Facebook page, ha? Gusto ko makipag-interact sa inyo doon. You do have the page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Justice card. This is Libra energy. Oh, this is you. Libra. I feel like unti-unti nang nababalik. Three of Cups. This is an energy of justice. Pwedeng someone in the past, either a person, a sitwasyon, na parang unti-unti nang naibibigay or naibabalik sa iyo. Yung iba legal matter. Yung iba pwedeng, for example, may nakalaban ka or nakaaway ka usaping legal in the past. And then, nakikita natin ito as a situation na parang unti-unti nang nababalik yung hustisya para sa'yo. Kung hindi man literal na pwedeng, yung iba, particularly pera, utang, ganyan, nababalik. Yung iba could be sinisingil ng karma ngayon yung past person, could be a friend, lover, whoever this person is, or I'm hearing scammers. Okay. So, yung mga particular person na yon na ginamit ka or naloko ka pagdating sa usaping pera, nakakarma sila or nababalik sa'yo kung ano man yung mga nakuha nila or this is you na pwede kung hindi man sila mismo ang magbalik nito, there's a situation wherein ikaw ang kumbaga ibabalik sa'yo ng universe sa ibang klaseng paraan, ibang way ni universe kung paano ibabalik sa itong nakuha mo, nakuha sa'yo. So, it's like, tawag dito, answered prayers yung iba sa inyo. And, napakaganda nun, lalo na yung iba sa inyo, naghintay pero, pwedeng hindi naman nainip. Alam mo yun, naghintay ka pero pwedeng naging matagal din naman yung paghihintay mo bago mabalik ito sa'yo. So, it's like, totoo yung sinabi na, karma na ang bahalang maningil sa iyo or sa inyo. Ito na yun, nangyayari na. And then, karma na rin ang magbabalik sa'yo. Diba? Lalo na kung naging mabuti ka, naging mabait ka, naging maintindihin ka sa reasons or sa taong ito, particularly, naintindihan mo yung sitwasyon niya, and, pwedeng the universe, nandun yung, sabi nga ito, diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. And this is what is happening right now sa sitwasyon mo. Kung hindi mo pa nararanasan yan, this is about to happen. Justice will be served sa'yo. Okay? So, pagdating sa love, sino to person na kakonect mo, Libra? Alam mo, Libra,
you are one of the zodiac sign na talagang mabait eh. Nasa nature mo na yun eh. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng ano, 'di ba? Kaya as much as possible, inintindi mo yung situation ng taong ito. Okay, there's this Page of Cups, the High Priestess, the Two of Cups. Spiritually, may connection kayo nito person na to. I feel like this person could be a new person, could be a soulmate, guys. Best friend or kind of person na lagi lang akong nandito para sa'yo. Wow. This person is waiting, naghihintay. Lagi kanyang iniisip. Could be a new person. Nakikita natin na new person or past person, actually it doesn't matter. Pero mas nakukuha ko yung energy ng new person ito. Or someone who is younger than you. Or younger person na kakonect mo. Mas bata kumpara sa mga nakaraan mo, pwedeng gano'n. And I can see that this person is really thinking of you. Iniisip ka talaga nitong person. May plano siya may plano siya. Once na matapos or ma-cut off yung mga dapat tapusin or i-cut off dito. By the way, hindi ko nabanggit kanina sa intro, if you want to avail itong aking suot, like Evil Eyes, and meron siyang particular na crystal which is rose quartz. Dito sa gitna, available yan doon sa aming TikTok shop, Unipri, UNIPRI. Ayan. Rose quartz is napakagandang crystal if you want to. Ito, habang kinukuha ko yung card, ina-announce ko lang. Kung gusto mong ma-develop yung self-love and also to attract love na rin. Kasi once you love yourself, mas madali nang ma-attract yung tamang love para sa'yo. And of course, it attracts beauty. If you want to be more beautiful, work with this crystal. You do have here the Star, this is Aquarius energy, the Hangman, puro major arcana ha, lumalabas sa side mo. Okay, the Chariot, also a major arcana, Four of Cups. Okay. So, sa ngayon, di ba sinabi ko na sa'yo, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka nagmamadali. Lalo na sa transitions na nangyayari or nangyari na sa buhay mo. Ikaw yung tipo ng tao na willing to wait ako eh. Willing akong intindihin ka. Willing akong, kung kaya mo pang baguhin, yung mga dapat mong baguhin mo, sige, go, nandito ako. And this is you. You're waiting for some kind of change. The Star is here, Aquarius energy, and I can see this as you are focusing ngayon sa goals mo, sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. There's improvement sa'yo physically, health na rin, and emotionally, especially kung hindi ka masyado nagko-concentrate regarding love. So, mas na-attract mo yung right love for you. Mas na-attract mo yung tamang, kahit money, you can easily attract money at mas lalo kang makakarating doon sa goals mo once na nag-focus ka sa sarili mo. You are manifesting, and nakikita natin yung mga bagay na minamanifest mo na eventually nangyari. It is happening in your life and it will happen into your life. Kaya mag-manifest ka lang. Continue mo lang yung pagmamanifest. The person that you're dealing with, although hindi siya sigurado sa'yo, sa emotions na ibibigay mo sa kanya, and yung emotions na willing niyang ibigay sa'yo, hindi rin siya sigurado. But there's this Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This person loves you, pero parang hindi siya nga sigurado pa. Kasi pwedeng nawiwirduhan din siya. Bakit ako ganito, ganyan? And then this person, pwedeng hindi niya rin sure kung ano yung emotions na nararamdaman mo para sa kanya. Is this real? Is this the person for me? So, may mga question pa dito sa person na to. Pero with the Chariot, pasugod itong taon to eh. Kahit hindi pa siya ganun ka 100% sigurado sa nararamdaman niya or sa nararamdaman mo, nandito yung susugod ako. Gusto kita. I want you in my life. Pero hindi lang ako sigurado paano isa sa katuparan yun, paano mangyayari yun, and etc. Okay, kahit hindi siya sigurado, sumusugod siya. Okay, so what will happen in the near future for you, Libra? For you, Libra, in the near future for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, sana maka-relate ka dito sa reading. Kung hindi, wag ipilit, ibigay mo sa iba. Wait lang. Wait lang po. Shuffle ka yung cards. By the way, sa mga hindi nakakaalam, another advertisement, diba? Kasi habang nagsha-shuffle ako, sabihin ko siya. Kung
gusto mo akong makita or makawayan man lang, meron kami restaurant din sa Naga Road, Las Piñas. You might want to try it out. Jelly's Restaurant. Masarap yung mga food namin dyan. Inasal, only wings, etc. You might want to try it out. Mga sizzling. Ba't ko nabanggit? Wala, kasi gusto ko rin kayo makita ng personal. Yung iba sa inyo. Parang, hello. Kaway-kaway naman dyan. So, what will happen in the near future for you, Libra? Wala, kasi yung iba sa inyo parang feeling ko kapatid ko na, kaibigan ko na, lalo yung mga pala-comment dyan. Natuwan-tuwa ako pa nagko-comment. Ace of Cups, Ace of Swords. Ten of Swords is at the bottom of the deck. The Four of Wands, well, Page of Wands is also here, and the Queen of Swords. Yung iba, there's a possibility of an ending regarding relationship, marriage, communication with the person in the past, lalo na kung separated na kayo, like for some of you, ex-husband, ex-wife. So, pwedeng magkaroon ng ending sa inyo, literal, ending na nagkaroon na ng separation, pwedeng communication is to follow na mag-end yan. And then, nakita tayo na, okay lang. Bakit? Nawala na siya sa buhay mo kasi natapos na or na-serve niya na yung purpose niya sa buhay mo. And it is for you to learn lesson sa kanya. May natutunan ka na, may napulot ka na aral sa taong to. So, end na yon. And I can see new beginning, new person, new life for you, Libra. And hindi ito past. You know, I can see a new beginning for you pagdating sa love. And pagdating sa mga ideas, no? Bigla-bigla na lang magugulat ka. Bakit bigla ko naisip to? And it is because, guys, yung bottom of the deck is the Ace of Pentacles. Yeah, new source of income para sa iba. Ace of Cups, new love, and Ace of Swords, this is new ideas na nakikita natin. May mga magugulat ka na lang, bigla mong naisipan, and then boom, pwedeng ito ay maging maganda ang kalalabasan para sa'yo. And ano yan, tatlong ace na yon, that is 111. That could be an angel number for you. Mas maganda kung isa-search mo rin sa Google yung meaning nito dahil maaaring magbigay ito ng another message for you. Ten of Wands, Knight of Pentacles, someone is moving here, papalapit, pa-move, could be a person na magta-travel to see you, to I feel like to be with you. And nakakita tayo ng support from this person with the Knight of Pentacles. And you are here na open naman dito sa person na to, or will be open. Kung hindi pa dumadating, paparating pa lang itong taong ito. Paparating pa lang siya sa buhay mo. And this person, ang magbabago or malaking pagbabago ang hatid ng taong ito sa buhay mo. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.